Welcome back mga ka-recap. Ipagpatuloy na po natin kaagad ang kwento ni Logan. Si Logan, na ang gusto ay mabago ang kanyang reputasyon sa loob ng pamilya. Naisip niya na kung mapakita niya na unti-unti siyang nagbabago ay makukumbinsi niya ang kanyang pamilya, at sa huli ay mababago niya rin ang kanyang pamilya. Pero akala lang pala niya yon. Ang laban niya kay Dominion ay nagbigay sa kanya ng realisasyon. Ang mga sundalo na nagbulag-bulagan habang binabastos siya ni Dominion. At ang pagkalat ng mga kwento habang wala siya. Kailangan nga ba na baguhin niya ang pamilya niya para lang kilalanin ng mga taong katulad nila? 9 na buwan na lang ang natitira bago magsimula ang unang digmaan sa rehiyon nila. Ang reputasyon niya ay hindi na mahalaga kundi ang kanyang pamilya. Nagsalita si Vlad sa harap ng lahat at inihayag na tatanggapin niya ang kompensasyon na inaalok ni Rina. Ito ay kahit ano pa ang sabihin ng kanyang pamilya. Nabigla si Rina sa sagot ni Logan. Kahit si Patrick McLean ay nagalit at pinagsabihan si Logan. Hindi daw pwede kay Logan ang mga salitang patawad. Kung ang kanilang dangal ay katumbas lamang ng mga salitang patawad ay mabilis lang itong maglalaho sa hangin. Nag-aalinlangang nagsalita si Rina at sinabi na susundin nila kung anuman ang kahilingan ni Baron Patrick McLean, ang patriarch ng pamilya McLean. Sa isip ni Logan ay sinasabi lang ito ni Rina para mapagtakpan ang kanyang amang count pero alam niya na hindi inaasahan ni Rina na tatanggapin ang 3 milyong ginto. Pero nagsalita ang patriarch at sinabi na para sa kanya ay sapat na ang sinserong paghingi ng tawad kay Logan pero hahayaan niya parent si Logan ang magdesisyon kung sinsero nga ang paghingi nila ng tawad. Pinigilan pa ni Marian ang patriarch pero buo na ang desisyon nito. Pinaaalahanan ng patriarch si Logan na kung tatanggapin nito ang alok na ginto ng mga wolves ay para na rin itong binenta ang dangal niya. Sa isip ni Logan ay hindi siya papayag na maibenta niya ang kanyang dangal pero hindi rin siya papayag na palampasin ang pagkakataong ito. Nagsalita si Logan. Bilang lalaki na itakdang ikasal ay napagdesisyonan niyang tanggapin ang alok ng wolves na 3 milyong ginto bilang kapalit sa pagputol sa napagkasunduang kasal. Mukhang napahanga si Marian sa desisyon ni Logan habang si Rina naman ay nagtitimpi sa galit. Ang patriarch naman ay nalungkot sa desisyon ni Logan, akala niya daw ay nagbago na ito pero tila nagbago nga ito pero sa mas masama. At kasalanan niya na hindi naturuan si Logan ng tunay na halaga ng dangal. Sa isip ni Logan ay ginagawa niya ito ngayon sa kapakanan ng kanilang pamilya. At sa wakas, napasa kamay din ni Logan ang mga ginto. Hindi maitago sa mga mukha niya ang pananabik. Sa isip niya ay kailangan niya pigilan ang pananabik. Kailangan niyang pagplanohang mabuti ito. Biglang may kumatok sa pinto at akala niya ay si Rick. Pinapasok niya ito at di niya inaakalang si Dwayne pala, ang financial manager ng McLean. Nakangiti itong bumati kay Logan pero alam ni Logan na ang mga ngiting ito ay hindi para sa kanya kung hindi para sa mga ginto. Si Dwayne Filsner na financial manager ay nahaharap sa pinakamalaking pagsubok ng buhay niya ngayon. Bilang tagapangalaga ng pera ng mga McLean ay sakit sa ulo ang paghawak ng paliit na budget ng pamilya. Mula sa mga pangangailangan sa loob ng palasyo hanggang sa mga pangangailangan ng mga sundalo ay siya ang namamroblema. Kailangan niya pang magmakaawa sa asawa ng patriarch para manglimos ng tulong. Hindi yata siya isang manager kung hindi isang boss ng mga pulubi. Pero ngayon may pagkakataon na siyang baguhin ito. At sa tingin niya ay ang kalaban niya ang walang muwang na si Logan. Sinubukang kausapin ni Dwayne si Logan. Namangha daw siya sa pinakitang katapangan sa harap ng kanyang ama at ng mga wolves. Pinuri niya si Logan na akala niya ay mahihikayat niya ito. Tinanong niya si Dwayne kung anong pinagsasabi nito. Pero di pa rin sumusuko si Dwayne. Sinabi ni Dwayne na makakaginhawa ng maluwag ang pamilya dahil sa ginawa ni Logan. Pero hindi inaasahan ni Dwayne ang sagot ni Logan. Paano naman daw makakaginhawa ng maluwag ang kanilang pamilya? Pera niya daw ito at hindi niya ibibigay. Hindi inaasahan ni Dwayne ang magiging sagot ni Logan. Naiisip ni Dwayne ang pinagdaanan niya para lang sa pamilya. Naiiyak ito. Napansin ito ni Logan at tinanong si Dwayne kung malala na ba ang sitwasyon ng pamilya. Hindi daw niya alam kung nalaman na ni Logan na ang kanilang utang sa bangko ay nasa 3 milyong ginto na. Bigla naman dumugtong si Logan at sinabing ang interest nila ay nasa 150,000 na ginto na. Pero anihan na ngayon kaya maaring makabayad na sila sa interest. Nagulat si Dwayne dahil nalaman ni Logan ito.
Sinabi ni Dwayne na masyadong magastos ang pagpapatakbo sa kanilang Bernie kaya kung maaari ay matulungan sila ni Logan. Pero pinanindigan ni Logan na hindi siya makakatulong sa ngayon. Tama nga at para sa pamilya ang perang ito pero hindi niya ito gagamitin sa panandaliang pangangailangan. Kailangan niyang mas tingnan ang hinaharap. Nang gagalaiti na si Dwayne at sa isip niya ay sana ibigay na lang ito sa kanya. Pinaliwanag ni Logan sa kanya ang mangyayari kung gagastusin nila ang pera para sa kasalukuyang utang ng pamilya. Hindi naman daw mababago nito ang sitwasyon ng pamilya nila. Sinabi ni Dwayne mas gagaan ang pagpapatakbo ng kanilang lugar sa loob ng ilang taon. Pero tinanong siya ni Logan kung ano ang mangyayari pagkatapos ng mga taon na yan. Mangungutang na naman sila ulit at mababaon dito. Wala silang produkto na pwedeng pagkakitaan. Mauulit lang ang mga pangyayari kaya plano niyang baguhin ito at gagamitin niya ang perang ito para sa kanyang plano. Hindi makapaniwala si Dwayne na si Logan ang nasa harap niya. Akala niya ay isang bata lang ito na walang pakialam sa sitwasyon ng kanilang pamilya. May sinabi si Logan kay Dwayne. Kailangan niya ang tulong nito at kapag maganda ang kalalabasan ay maaari niyang tulungan si Dwayne na mabayaran agad ang utang ng kanilang pamilya. Tinanong ni Dwayne kung ano ito. Simple lang ang sagot ni Logan, kailangan niyang magtipon ng mga mersenaryo. Pagkatapos ng mga pangyayari ay nagdesisyon si Logan na umalis sa mansyon. Tinanong siya ni Rick kung kailangan ba talaga nitong umalis at saan naman daw ito pupunta, parang kailan lang din ito bumalik galing sa kanyang training, isa lang sinabi ni Logan, para kumita ng pera, marami na naman daw siyang pera sagot ni Rick. Pero kailan pa ni Logan ang mas marami pa? Sinabi ni Rick na hindi papayag ang patriarch sa gagawin ni Logan at medyo mataas pa ang tensyon sa loob ng palasyo dahil sa nangyaring kasunduan sa gitna ng Wolves at McClane, simple lang ang solusyon. Tatakas daw siya, sa isip ni Logan ay kung hindi niya kayang mabago ang reputasyon niya ngayon, imposible na mabago niya ang ibang bagay. Kailangan niya gumawa ng puwersa sa labas ng kanilang pamilya. Swerte niya at alam niya ang mga nangyayari sa paligid sa mga panahong ito. Dahil ito ang panahon kung saan siya ay pinalaya sa kanilang pamilya sa nakaraang buhay niya. Kaya unang gagawin niya ay kailangan niyang mahanap at ma-recruit ang taong nasa isip niya. Pinagalitan siya ni Rick at sinabing parang bata ito na lalayas. Humiga si Rick sa sahig at sinabi na kung aalis si Logan ay kailangan muna siyang apakan nito. Pero di na niya mapipigilan si Logan. Aapakan talaga siya nito ng seryoso. Pero sinabi ni Logan na huwag itong mag-alala dahil mag-iiwan siya ng liham para sa kanyang ama. Walang sino man ang magagalit kay Rick. Tinanong ni Rick si Logan kung ano ang isusulat niya. Pero ngumiti lang si Logan at doon pa lang ay alam na ni Rick na hindi maganda ang kalalabasan nito. At nang nabasa nga nito ng patriarch ay sobrang galit nito. Simple lang ang laman ng sulat. Nakasaad dito na dahil sa pagkabigo niya sa pag-ibig, kailangan niyang mapag-isa at makalanghap ng sariwang hangin. Nag-alburoto sa galit ang patriarch at sumigaw ito na bumalik si Logan. Makikita kaya ni Logan ang taong makakatulong sa kanya sa pagpalago ng pera? Alamin po natin yan sa mga susunod na kabanata. Maraming salamat po mga ka-recap sa panunood. Please like our videos and subscribe to our channel. Bye!